Guys, nandito tayo sa Bristol Motorcycle Group, Pangasinan. And meron tayo ditong bagong dating. Ayan ang astig dito, ang bagong ATR 180. So by request to, napakadami nagtatanong sa atin. So ano daw ang pagkakaiba ng ADX 180 versus dito sa ating ATR 180. Ayan mga idol. So welcome mga idol, meron tayong 2 model na bagong labas dito sa Bristol. At syempre, bigyan natin kayo ng comparison. Meron tayo, pagdating sa pormahan, talagang masasabi natin napaka-pogi nito. ADX 180 version. At syempre, talagang loaded, no? Forma. Ito naman, napaka-forma din. Maangas din ng kanyang itsura. Mas sulit naman to, mas mura ang presyo. ATR 180, bagong version din ito. So yan mga idol ang ating vlog for today. So comparison ng dalawang new model, parehong 180cc scooter, adventure style. Kaya samahan niyo ako. Let's go! Bagong model, subukan natin. Seat height 795mm. Ayan. So ito po yung ating riding position. Meron pala siyang Ayan mga idol. Maluwag yung kanyang pinaka floorboard natin sa apakan natin. Pwede marinis na dito. Ayan mga idol, yung ating seat or yung ating sitting position sa ADX 180. So napansin ko versus sa ating ATR 180, mas matangkad to, mas mataas, no? Kita nyo naman yung level niya. And yung sa apakan, mas malapad yung apakan ni ATR 180. So parang feeling ko mas komportable siya. Ito masikip Parang yung sapatos ko overlap Yan mga idol. So guys, pagdating naman sa ating makina, sa engine natin pareho silang 180cc. So si ADX 180, 180cc and si ATR 180cc. Pagkakaiba lang nila mga idol, yung engine type. Ito pong si ATR 180 ay hybrid. So meron siyang extra push acceleration sa ating battery Yan po yung kagandahan dito kay ATR 180. So pagdating sa arangkada, I believe mas malakas to. Sa max power, pareho silang 17.7 HP at sa torque naman 15.7 Nm. So mas nagkakaiba lang sila dahil hybrid tong ating ATR 180. Ayan mga idol. At dahil dyan mga idol, mas feel ko mas maganda ang engine type ng ating ATR 180 dahil hybrid. In terms of acceleration, so merong extra push para dito sa ating hybrid engine mga idol. So mas okay ang ating takbuhan dito. And pagdating din sa top speed, mas maganda rin ang top speed ni ATR 180. And para naman sa kanyang chassis, para sa ating suspensions mga idol, ang ATR 180 ay naka-inverted forks, same din sa ating ADX 180. At mas mahaba yung suspension ni ADX 180. That is good para naman sa mga rough road natin na rides mga idol. At dito naman po sa ating rear suspension, pareho silang dual shock absorber with gas charge or sub-tank mga idol at preload adjustable. So QG Motor yung brand na yan. And syempre diyan sa ating pinaka-verdict para dito, feel ko mas maganda sa rough road ang ADX 180 dahil mas mahaba yung suspension. And let me know mga idols ang inyong comment sa ating comparison. Tama ba yung ating nakita? At sa ating namang stopping power, well, naka-pedal disc ang ating disc brake sa ating ADX at ATR. Pareho sila ng style. Meron din silang hydraulic single disc at merong 2-piston pot caliper yan na may equip ng anti-lock braking system. Same din sa ating likuran. Yan din po ay single disc na may single piston at ABS equip. Kagandahan sa parehong model na to ay meron ding equip na safety features, traction control mga idol. Kaya talagang solid din ang dalawang model na to. Pareho silang dual channel ABS at with traction control. O diba mga idol, napakatindi. And pagdating naman sa design ng ating wheels, ang parehong model ay merong gold rim at spokes pa yan. Ang size ng gulong ng ATR ay 110/70 by 14, 110/80 by 14 naman ang ADX mga idol. Kaya mas matangkad po ang ating ADX 180. Yun yung kanilang difference pagdating sa tires, Meron silang pagkakaiba din. Sa likod naman mga idols, ang tire ng ating ADX 180, 130/70 by 13 inch. At
para naman sa ating ATR 180 na may sukat din na 120/70 by 13. Talagang mas mababa. Ayan mga idol yung difference nila. Pero yan din po ay parehong CST tire na dual purpose tire yung kanilang ginamit dyan. Ano? So pareho sila ng style at brand para sa ating gulong. Ang wheelbase sa sukat ng ating ADX ay 1,330 mm at para naman sa ating ground clearance 155 mm ang ating ADX 180. Mas matangkad po ang ating ADX. At ang ating namang wheelbase ng ATR 180 na may sukat 1,340 mm na may ground clearance sa 150 mm. So makita nyo mas mababa talaga ang ATR 180. No? Pang city ride talaga to. Ang ating ADX, pwede natin gamitin pang rough road din. At syempre yung ating namang size at style ng ating upuan, yan po ang ating actual na upuan para sa ating ADX 180. Well padded din naman siya at meron siyang two-tone na seat cover mga idol. No? Na-feel ko dito mga idols parang makapal din yung pinaka front side. No? Kaya matangkad siyang pag inupuan mo. Well dito naman sa ating ATR 180, medyo flat naman yung style ng kanyang upuan. Yung ating comparison, tingin ko pag sa passenger ay mas komportable kay ATR. Yun ang aking personal opinion. Let me know mga idol sa inyong opinion ano. At ang kaganda naman sa ADX, meron na siyang frame ready para sa top box ano. Yan, ganyan naman kalalim yung kanyang pinaka luggage compartment. So makikita natin mas malalim at mas marami tayong madadalang gamit sa ADX 180 ano. Ayan, ito naman ang ating pinakaupuan, yung ating pinaka-grab bar naka-split type so wala pa itong frame no. So bibili ka pa ng frame diyan. At mas malaki talaga ang luggage compartment ni ADX 180 versus sa ating bagong ATR 180. So pagdating sa compartment, panalo si ADX 180 ano. At syempre panalo din siya dahil meron siyang top box frame ready. So yan po mga idols yung ating verdict dyan. Well, pagdating naman sa ating gas, ang total fuel capacity ng ATR 180 ay 10 liters mga idol. At ang average fuel consumption na pwede mag-average ng 34 to 36 km per liter. Depende pa rin sa mga driver yan kung paano kayo mag-throttle ano. At ang ating namang ADX 180, meron naman tong fuel capacity na 11 liters. So mas marami siya ng 1 liter sa ATR. So pagdating sa gas, no, panalo ang ating ADX dahil mas less yung ating visit sa gas station. Siyempre mas marayo din ang mararating natin. At ito, meron din tayong keyless system, may physical key para dito sa ating bagong ATR 180. So very maganda naman yung kanyang pinaka-remote or yung kanyang keyless fob no. At mga idol dito naman sa ating ADX, siyempre naka-keyless din ito. Ayan naman yung kanyang keyless fob, o di ba? Tingin nyo sino mas magandang design ng keyless fob o yung kanyang pinaka pindutan. Ang verdict ko diyan, mas gusto ko yung style ni ATR 180 na keyless. Mas parang siya mamahalin yung dating. At dito naman sa compartment, front pocket natin, meron tayo sa right side na andyan yung USB port charger, Type A at Type C na dito sa ating ATR. At meron din tayong left side front pocket. So may bulsa tayo sa harapan natin, left and right. No? Pagdating naman sa ADX 180, ito ang kanyang pinakabulsa, nasa left side lang. At naandyan na rin ang USB port. Type A lang ito. So hindi siya pareho ni ATR na Type C din. So mas maganda ang ating ATR, di ba? Pwede nating i-charge via Type A at Type C. At dalawa pa yung front pocket niya. Dito sa ADX, isa lang sa left side lang And yung ating naman mga levers at handlebar, ayan, makita nyo, premium din ang pagkaka-build quality ng ating ATR. Meron tayong adjustable lever, meron din siyang park brake lock. So yan mga idol, at passing switch. Plus yung mga pindutan, yung switches, okay naman, quality rin naman. Meron din siyang high and low beam, signal light, at yung ating pinaka-menu switch. Sa right side naman, meron din tayong adjustable lever. Meron din itong equipped na idling stop and start. At meron din siyang hazard mga idol. So meron tayong emergency hazard light dito. At starting switch para sa ating engine. Nakita nyo, ang ating namang ADX 180, malaki yung kanyang pinaka TFT display. Meron din tong screen mirroring at meron din niyang
full color display. Same din sa ating ATR, yan naman mas maliit naman yung kanyang pinaka-display, nasa 4 inch lang yan. TFT display din to. At syempre dahil hybrid to, meron tong ride mode, no? P1 and P2. Ayan mga idol yung ating windscreen, almost the same din sila ng design at style. Manually adjustable pareho ang ATR at ADX. Mga idol, sino ang mas pogi sa inyo? Pagdating naman sa headlight design, iba talaga ang pormahan ni ATX 180. At meron na rin tong projector light at nasa loob din yung kanyang signal light. So mas magandang tignan itong ADX 180 natin kasi magkasama na yung signal light at yung headlight. Then itong ating ATR 180, meron na rin tong built-in front camera. Ayan mga idol. At naka-projector lamp din ito, LED rin Ayan, di ba? Pero dito sa ating ATR, nakahiwalay yung kanyang signal light nasa bandang ibabaw. Ayan mga idol. So tingin nyo, pareho naman silang maporma yung design. Pero depende sa preference nyo. Kung abala sa inyo yung signal light sa ibabaw, mas maganda si ADX 180. Check tayo doon. At sa likuran naman, yan naman yung design ng ating pinaka-taillight or brake light sa likuran ng ating ADX. So meron tayong signal light din dyan. At para naman sa taillight design ng ating ATR, yan, ganyan naman. Para siyang U, letter U. At syempre yan po, LED lahat yan. Nasa baba din naman yung kanyang pinaka-signal light. At syempre meron itong mga reflectorized, mga idol. Overall, yan po ang ating bagong dalawang 180cc na adventure scooter. Bristol ADX 180 at ATR 180 mga idols. Available na yan at pwede nyo nang mabili yan. May color black, red at gray sa ating ADX. Color gray naman, black at white sa ating ATR 180 mga idol. Again, pwede na kayo mag-apply via financing din sa atin at tutulungan natin kayo. Subukan yung alagang boyet mga idol. Ito ang ating feature for today. Kung nagustuhan nyo, overall, ang aking pinakagusto rito, ATR 180. Kasi talagang build quality mas maganda at yung features niya, tingin ko mas okay para sa akin. Swak sa akin yung panlasa. Yan po ang ating final comparison dito. Again, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel at i-follow sa ating Facebook page for more inquiry and details. Lagi lang kayo mag-stay tuned for more motorcycle update at news.